Anong gulay mo dyan, Brad? Okay. Day, ayaw mo tumataginting na 500, Day?
guys, what's up? And welcome back ulit sa ating YouTube channel. So for today's video mga kabisig, ayan, I just want to show you na yung aming mga nagawang garden na namin mga kabisig. So ayan, ang ngayong araw mga kabisig ay, syempre, tapos na po natin yung ating mga garden, yung doon sa kabilang side. Then, naumunga na ibang garden natin. So ngayon mga kabisig is, nag-ano naman kami ni Dudy na gagawa kami ng panibagong garden. At ito na yung ninisan ko nakaraan mga kabisig. Kung makikita nyo yung nakaraan sa aking last video. So, ninisan natin ito nakaraan. So ngayon mga kabisig ay gagawa tayo ng garden. So, mga kabisig, makikita nyo dyan, meron na po tayong unang natapos na garden bed. So ito, nagawa na natin to. Oh. So ayan. So nakagawa na kami ni Dudy. So thank you so much kay Dudy Fred na tinulungan niya ako magbungkal para meron tayong maitanim na mga halaman dito, mga gulay. So soon, ang itatanim natin mga kabisig ay pitsay. Kasi pitsay isa sa mga pangunahing pangailangan namin dito sa restaurant. So kaya yun yung mga, actually lahat mga gulay dito mga kabisig na tinatanim namin dito mga kabisig is yung mga pangailangan namin dito sa restaurant para at the same time, hindi na po kami bibili sa market. Tulad ngayon tulad ngayon ng ating mga gulay dito. Tulad ng ating mga kamatis mga kabisig, ng ating mga sitaw na hindi natin kailangan bilhin sa market dahil may mga sitaw na po tayo namumunga at na-harvest na po natin yung mga kabisig. So tara, puntahan natin yung mga gulay. So tignan nyo mga kabisig, kung makikita nyo mga sitaw natin. So kanina umaga is ka-harvest lang po namin ni Dudy Fred ng ating sitaw. So ganyan karaming bunga, ganyan kaano ang sitaw natin na mag-produce ng bunga mga kabisig. So marami po kami na-harvest kaya na umaga ni Dudy Fred na sitaw. So diba, sobrang laking tulong na hindi natin kailangan bumili pa sa market kasi mayroon na tayo dito sa ating small backyard na may mga gulay tayo. At the same time mga kabisig, yung ating mga kamatis na sobrang taba, sobrang lalaki. So ayan mga kabisig, makita nyo, marami punong-puno ng mga bulaklak at may mga bunga na umuusbong mga kabisig yan. So makita nyo, may mga bunga na yan sila lahat mga kabisig, ang ating mga kamatis. So dito sa isang side sa mga kabisig ng ating kamatis mga kabisig ay sobrang natutuwa ako dahil sobrang daming bunga, sobrang dami niya na-produce ng bunga compare mo sa unang bunga niya mga kabisig. So ayan, so nakaraan ito sa mga in-harvest natin. So ngayon punong-puno ng bunga mga kabisig, as you can see. Yan, makita nyo, puro bunga yan siya. So ayan, sobrang marami po tayo ma-harvest soon na mga kamatis. So ayan, kaya tiyaga-tiyaga lang mga kabisig na huwag tayo mawala ng pag-asa. Kasi before, nung nagtanim kami ni Dudy, hindi po namumunga yung mga kamatis namin. But now, sobrang daming bunga ng ating mga kamatis mga kabisig. So, makita rin naman natin dito mga kabisig. So soon, gusto namin parami rin ng mga bisel mga kabisig kasi ang bisel mga kabisig ay maganda rin siya. Ang carbonara. At the same time, ginagamit po namin sa ating mga carbonara, chowlong. So yan, mahalaga siya mga kabisig. Sana maparami po natin itong ating mga bisel. Ayan. So namumulak na siya mga kabisig. So pag nag-drop yung kanyang buto dyan at nagtumubo, so marami tayong makuha ang mga binhi na pwedeng itanim soon mga kabisig. So may mga flowers tayo dito. So natutuwa kami dito ni Dudy Fred dahil yung aming nag-iisang tanglad ay lumataba na, lumalago na siya mga kabisig. So nakakatuwa siya mga kabisig. So dito tayo. Then ganun din mga kabisig ang ating mga papaya. Kung makita nyo nung before, ang liliit na nila. So ngayon hanggang tuhod na sila kalaki mga kabisig. Then yung ating mga sili na unti-unti na silang namumulaklak. Ang ating mga bell pepper mga kabisig. So ayan, nakakatuwa lang dahil kahit paano may ma-harvest tayo soon pag namunga ng ating mga sili laki. So plano rin po namin ngayon dahil nag-garden kami ng panibago mga kabisig is plano rin namin magtanim ng sili haba kasi yun yung kailangan din natin sa dito sa pang sisig, lahat-lahat kasi spicy ang sili haba. So kailangan din natin yun siya. So tignan nyo naman ating sitaw kahit dito lang kapayat makabisig. So pag nag-produce ng bunga, ito puno ng bunga to kanina dito makabisig. Ayan. Dahil nabis namin ni Dudy, so hindi na natin napakita yung pero marami pa siyang maliliit. Diba? Nakadalawang beses na po kaming harvest dito sa aming sitaw. So nakakatuwa lang makabisig. So ayan. So tara. So ngayon, patuloy po kaming magbubungkal doon ni Dudy para meron tayong next na itatanim or meron tayong mapagtatamnan ng panibagong mga gulay mga kabisig. Sa tara mga kabisig. Mga kabisig, sobrang nakakatuwa rin mga kabisig dahil nung nakarang araw na itinanim kong pipino mga kabisig, ayun ngayon mga kabisig is nabuhay na at tumubo na sila mga kabisig. Itong sa bed na to ay ang mga pipino. So makita nyo mga kabisig yan pipino. Yan ang sprout ng pipino natin mga kabisig. So nakakatuwa mga kabisig. So ito alagaan natin to siya. Then mga kabisig, siguro I think iano ko sa inyo hanggang sa paglaki, hanggang sa mamunga yung ating mga pipino mga kabisig. So ayan, sana antabayanan nyo ang paglaki ng ating mga pipino. So I think update ko rin kayo dito sa ating pipino
hanggang sa mamunga siya at hanggang sa ma-harvest natin mga kabisig. So ayan. So ngayon mga kabisig, dito tayo magpo-focus sa ating hinukay na garden bed. So ang ating pagtatanim ng ating mga pichay. Yan sabi ko. So itong second layer dito mga kabisig ay magbubungkal din po tayo dito mga kabisig para pagtamnan naman ng kung ano pwede natin itanim mga kabisig dito sa isang kabisig. So ganyan. So the next magbubungkal tayo ulit dito. So ganun din. So kung ano yung mga pwede natin itanim mga kabisig is maitatanim natin dito sa isang side na to. So ayan. So tara. So hilig na po talaga namin ni Dodi Francine before. Hilig na po talaga namin since before na magtanim-tanim ng mga gulay mga kabisig. Dahil ito talaga yung pinaka-hobby namin. Yung parang tanggal, di ba, Bi? Parang tanggal boring. So, kahit sa bahay kayo before mga kabisig, nagtatanim talaga kami ng gulay. So, lalo na yung pandemic period mga kabisig, marami kaming gulay that time na itinanim kasi yun yung naging source of income na rin namin before nung sobrang wala kami trabaho, saradong restaurant. So, kaya yun talaga yung nakatulong sa amin. Sobrang laking tulong ng mga gulay na itinanim namin at naitinda namin before sa mga nangangailangan din ng gulay dahil hindi makalabas ng bayan before sa nung pandemic period. So, yeah. So, ito din hanggang dito lang. Kasi, na yun. So, mga kabisig, si Dodi, siya po yung nagbubungkal at ako naman yung magpipino ng lupa. Kasi mga kabisig, hindi ko po kaya masyado magpuwersa ng magbuhat-buhat dahil hindi po yung tiyan natin sa pagbubuhat. So, masakit po yung tiyan natin sa pagbubuhat. Kaya si Dodi ko talaga yung nagbubuhat. Actually sa amin dalawang mga kabisig, si Dodi ko po talaga yung nagbubungkal ng lahat at ako yung nagtatanim. Then ako yung nagtatanim, ako yung nagdidilig. Pero si Dodi ko yung nagpapataba kasi masipag po si Dodi ko yung bungkalin yung lupa para mas lalong tumaba yung mga halaman. Yan yung trabaho yung ko. So, nag-balance din kami dalawa. So, sa pagtatanim naman, masipag ako magtanim, pero tamad ko ako magbungkal talaga. Yun ang totoo. Kaya si Dodi ko ang nagbubungkal. Nakaputol yung ulo.